Grabe no? Life is a constant process of change. Pero naisip nyo ba na baka yung mga pinaka-importanting pagbabago, hindi natin nakikita? Today, pag-uusapan natin yung pinaka-crucial na transformation sa lahat. Yung nangyayari sa loob nyo, na siyang humuhubog sa kung sino kayo, nagiging sino. Naisip nyo na ba kung paano kayo naging, kayo? Di ba minsan makakakita ka ng luma mong picture tapos mapapaisip ka, hala, ako ba talaga yan? Sobrang kitang-kita natin yung mga pagbabago sa labas. Pero guys, that's only scratching the surface. Kasi yung mga pinakamalalim na pagbabago, hindi yan nangyayari sa katawan natin. It's happening sa soul natin, sa pinaka-core ng ating pagkatao. At sa ating Christian tradition, may special name para dyan. Ang tawag dyan ay spiritual formation. Isipin nyo siya as the intentional process ng pag-shape sa ating inner self. Bakit? Para ma-achieve natin yung tatlong core goals ng pag-follow kay Jesus. To be with Him, to become like Him, at to do the kinds of things He did. It's all about developing a character na nagre-reflect sa Kanya. Sa paano nga ba nangyayari itong shaping na to? Si Apostle Paul, sa sulat niya sa mga taga-Rome, binigyan tayo ng dalawang fundamental paths. Ito yung choice na hinaharap nating lahat araw-araw. Sabi niya, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yan yung dalawang options natin. Either we are being conformed, para hinuhulma tayo ng culture sa paligid natin, or we are being transformed, actively tayong binabago from the inside out. At eto, yung sobrang cool part. Yung original Greek word na ginamit ni Paul for transformed ay metamorpheo. Familiar ba? Diyan galing yung word natin, metamorphosis. Yes, yung process ng pagiging butterfly ng isang caterpillar. So hindi lang ito maliit na change sa behavior, ito ay fundamental change sa ating nature. And here's the crucial point. Sa parehong original language, parehong yung verbs na yan ay nasa present passive tense. Ang simple meaning yan, ito ay isang bagay na nangyayari nasa iyo, right now. Hindi ka pwedeng mag-opt out. You are being conformed or you are being transformed. Walang option C. Dahil dyan, may malaking realization. Ang spiritual formation, hindi lang yung Christian thing. It's a human thing. Lahat tayo hinuhubog all the time. Ang problema, for most of us, itong buong process na to, completely unintentional. So ano ba talaga yung mga humuhubog sa atin? May 6 na primary forces na laging gumagana sa atin na bumubuo sa kung sino tayo kahit hindi natin napapansin. Una, your habits. Yung mga bagay na paulit-ulit mong ginagawa. Kung yan man ay pag-scroll sa social media pagkagising o pagpapagym, yung mga repeated actions na yan, humuhubog sa'yo. Tandaan mo, what you do, you become. Pangalawa, your relationships. Sobrang laki nito. Nagiging kamukha natin yung mga taong madalas nating kasama. Isipin mo yung barkada mo. Chances are, apektado niyan yung pananalita mo, yung pag-isip mo, minsan pati pananamit mo. Sobrang powerful ng influence nila. Pangatlo, the stories you believe. Ang utak kasi natin, wired for story. Yung mga movies na pinapanood natin, music na pinapakinggan, mga ads, lahat yan, may kwento tungkol sa kung ano yung good life. At yung mga kwentong yan ang nagsishape sa mga pinakamalalaking desisyon natin sa buhay. Pang-apat ay yung environment mo. Nagiging katulad tayo ng lugar kung nasaan tayo. Hindi lang yan yung physical na city or town mo, kundi pati yung digital home mo. Yung mga algorithms at echo chambers sa social feeds mo. Parehas yan, hinuhubog ka. And finally, may dalawang forces na medyo passive. Number 5 is time. Yung totoong formation, bihira yung mangyari overnight. Dahan-dahan yan, hindi mo mamamalayan. At number 6 ay experience. Hinuhubog tayo hindi lang ng mga ginagawa natin, kundi ng mga bagay na ginawa sa atin. Yung history natin, yung saya, at yung mga safit. Okay, so may 6 na forces na constantly at work sa atin. At hindi to theory lang ha, this is your life. Kaya ang tanong na dapat nating sagutin ay hindi nagiging someone ka ba? Ang totoong tanong ay, sino ka nagiging sino? Sige, try natin tong exercise na to. I-fast forward mo yung buhay mo. I-picture mo yung sarili mo sa edad na 70, 80 o 90. Kung ipagpapatuloy mo lang yung buhay mo ngayon, same habits, same relationships, same influences, anong klaseng tao yung nakikita mo? Nung una kong ginawa yan, para kong nagising sa katotohanan. Nakita ko yung sarili ko na nagiging mas nagmamadali, mas anxious, mas irritable. Hindi yung mas loving, joyful at peaceful. Kayo ba? Yung taong nakikita niya sa future, excited ba kaya na maging siya? O medyo nakakatakot? Kung naging wake-up call yon para sa'yo, that's a good thing.
Ang goal dito hindi para magulti ka, kundi para maging intentional. At ang good news, merong isang practical at powerful tool para matulungan kang bawiin yung control sa sarili mong formation. Ang tawag dito, life audit. 3 simpleng steps lang to. First, mag-inventory ka. Ilista mo lahat ng forces na gumagana sa buhay mo. Routines, relationships, media na kinokonsume mo. Second, i-analyze mo. Paano ka hinuhubog ng mga to? Pinalalapit ka ba nila kay Jesus o pinalayo? And third, i-offer mo lahat yan sa Diyos sa panalangin. Ito yung ilang tips para maging effective to. Una, be honest. Pero huwag kang judgmental sa sarili mo. Hindi to para saktan mo ang sarili mo. Para to sa malinaw na pagtingin. Pangalawa, maglaan ka talaga ng oras. Mga 1 hour. Habang tinitingnan mo yung listahan mo, itanong mo lang lagi tong simpleng tanong. Sino ba akong nagiging sino dahil dito? Sa huli, yan ang punto ng lahat ng ito. Ito ay tungkol sa pag-recognize na araw-araw, hinuhubog ka. At pagkatapos, kailangan mong gumawa ng conscious choice na makilahok sa prosesong yon, na makipagtulungan sa Diyos para maging yung taong nilikha ka para maging. So, recap tayo. Tandaan, spiritual formation para sa lahat yan. Pero madalas unintentional, dala ng 6 na forces na pinag-usapan natin. At dahil dyan, napipilitan tayong itanong, sino tayo, nagiging sino? At yung life audit, perfect first step yan para maging intentional sa pagsagot dyan. Ang ganda ng sinabi ng philosopher na si Dallas Willard. The main thing God gets out of our life is the person we become. Sa huli, hindi ito tungkol sa success natin, sa mga ari-arian o sa mga achievements. Ito ay tungkol sa character natin. Ito ay tungkol sa kung sino ang hinayaan nating hubugin ng Diyos sa atin. Yung pagkatao mo na magiging ikaw for eternity ay hinuhubog ngayon sa maliliit na desisyon na ginagawa mo araw-araw. So, anong pipiliin mo? Paano ka makikipag-partner sa Diyos para maging mas katulad ni Jesus? Simula ngayon, Gen. Ang desisyon, gaya ng dati, ay nasa sayo.